Magandang umaga po sa ating lahat. Dahil maganda tayo sa paningin ng Diyos. Bago po tayo mag-awitan, babasahin ko lang po yung salita ng Diyos sa 1 John 1, verse 7. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sins. Sa Tagalog, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Amen! Ayun, bravo mo natin ang Panginoon. Napakaganda kong pangako na ng Panginoon, nililinis ng dugo na Jesus sa kanyang anak ang ating mga kasalanan. Amen. So today is a day of celebration. Amen. Bakit po tayo magsa-celebrate? Because si Jesus ay buhay. He is alive. And He washed our sins away. Amen. So dapat tayo laging mag-celebrate. Dapat tayo laging nagpapasalamat sa Panginoon. At dapat tayo laging happy. Because today is the celebration, we should be happy. And today is a happy day, and every day should be a happy day. So let's celebrate and worship the Lord. Let's sing happy day! Woo! Jesus is alive.
that you have saved me, and oh, what a glorious day, what a glorious day. Jesus, Lord, what a glorious day, what a glorious day. That you have saved me, and oh, what a glorious day, what a glorious day. Jesus, oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I Amen, Lord. Hallelujah. Amen. Forever I am changed. Pag tayo binago ng Panginoon, forever na yon. Amen? Wala pong balik-balik. Walang balikan sa kasalanan. Amen. Dapat po, tayo magpapatuloy sa ating Panginoon. Amen. Okay, patuloy po natin purihin ang Panginoon. Let us declare talaga that we belong to Christ. We need His Spirit. We need His Word. Talagang we belong to our Lord Jesus Christ and your I forever. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You have said Amen. forever
It's that celebration heaven knows. I long to love you with all my name. In your name, I will lift my hands to the King. It's a celebration we heaven knows. I long to love you with all I am. I belong to you. Yes, Lord, we belong to you. I belong to you. I belong to you, Lord. I belong to you. Thank you, Lord. Hallelujah. Napakasarap isipin, Panginoon, that we belong to you. Thank you for your love. Thank you for saving us, oh God. Thank you for choosing us. Dahil isa kami sa mga pinagpala, kami ay pinili mo na makarinig ng iyong salita. Kami ay pinili mo upang maligtas at hindi na mapahamak magpakailanman. Kaya Panginoon, patuloy ka po natin pupurihin, patuloy po natin celebrate ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami na kilalanin ka pa ng lubos, Panginoon. Tulungan mo po kami na magtiwala ng lubos sa iyo. At ang araw na ito ay ginawa, Panginoon, to celebrate your goodness, your faithfulness to us, O God. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Ito na po ang magbigay ng katagumpayan sa aming pong panambahan sa araw na ito. Nagapin ko po lahat ng papuri, pasasalamat at lahat ng karuwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Pero mga po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Ang babasahin po natin ay John 11:17 to 37. Sabay-sabay na po natin basahin verses 17 to 37. Sige po, basahin po natin. Start na po, verse 17. Now, when Jesus came, he found that Lazarus has already been in the tomb 4 days. Bethany was near Jerusalem, about 2 miles off. And many of the Jews had come to Martha and Mary to console them concerning their brothers. So when Martha heard that Jesus was coming, she went and met him. But Mary remained seated in the house. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask from God, God will give you. Jesus said to her, Your brother will rise again. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection on the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? She said to him, Yes, Lord. I believe that you are the Christ, the Son of God, who is coming into the world. When she had said this, she went and called her sister Mary, saying in private, The teacher is here and is calling for you. And when she heard it, she rose quickly and went to him. Now Jesus had not yet come into the village, but was still in the place where Martha had met him. When the Jews who were with her in the house, consoling her, saw Mary rise quickly and go out, they followed her, supposing that she was going to the tomb to weep there. Now when Mary came to where Jesus was and saw him, she fell at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. When Jesus saw her weeping,
And the Jews who had come with her also weeping, he was deeply moved in his spirit and greatly troubled. And he said, Where have you laid him? They said to him, Lord, come and see. Jesus wept. So the Jews said, See how we love him. Last verse. But some of them said, Could not he who opened the eyes of the blind man also have kept his man from dying? Amen. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Pwede na po tayong maupo at handa ang ating mga puso sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon sa atin sa araw nito. Amen. Blessed morning to each and every one of you. Tayo po ngayon ay nagpapatuloy sa pag-aawal sa aklat ng Juan. Tayo po ay nasa John chapter 11 at ito po ay medyo mahaba-haba yung mga talata, verse 17 hanggang verse 37. At napakaganda po ng bahagi na pag-aaral natin sapagkat dito sa mga talatang ito, muli sinabi ng Panginoon kung sino siya. At siya ay talagang ipinapaunawa sa sangkatauhan na siya ang aasahan natin maging sa kamatayan. Sapagkat dito po ihinayag ng ating Panginoon that He is the resurrection and the life. Hindi lang siya bumubuhay ng namatay, hindi lang siya nagbibigay ng buhay, kundi siya mismo yung resurrection. At siya rin ang buhay. Kaya nga po, imposible na nilalang ang may katangiang ganito. At ito po'y katangian na tanging ang Diyos lang ang pwedeng makaangkin ng ganyang kalagayan. So Jesus, the resurrection and the life. At dito po makikita natin sa mga talata kung paano ang ating Panginoong Yesus, bagamat siya'y Diyos, siya rin po ay marunong makisimpatya sa kalagayan ng kanyang mga alagad. At dito nga po, si Martha at si Maria ang nakausap ng ating Panginoon. So as an overview, makikita po natin sa verses 17 to 27, yung pananampalataya ni Martha. At dito po, intellectual conversation ang naganap sa kanilang dalawa sapagkat dito po, bagamat si Martha ay namatayan ng kapatid, buhay na buhay sa kanyang isipan kung sino si Jesus. At yung inaasahan niya patungkol sa Panginoong Yesus ay talaga namang hindi natinag maski na ang kapatid niya ay namatay. And at the same time, makikita rin natin dito si Maria. At dito po, sa bahagi ito, sa verses 28 to 37, si Maria ay nagpahayag ng kanyang saloobin, no? Yung kanyang emotion, yung kanyang feelings. At dito po, ang usapan ay emotional. No? Minsan po kasi may mga ganyang sitwasyon. So si Martha, intellectual, no? Pananampalataya na napaka-precise. Pero dito, si Maria, nagbubuhos ng kanyang emosyon. Dahil nga po namatayan, so hindi mo may aalis yun. No? Yung sakit, lungkot, no? Ito po ay nararamdaman at ipinahayag ni Maria nung kausap niya ang ating Panginoong Yesus. So dito po makikita natin itong dalawang babae na kung saan ang kanilang minamahal na kapatid ay namatay at paano sila nakipag-usap sa ating Panginoong Yesus at paano ang Panginoong Yesus ay kinalinga sila. So sa atin po, no, may mga pagkakataon hindi may aalis. Pwede tayong may mga kaibigan, mga mahal sa buhay na nakaranas na ang kanilang minamahal ay kinuha na ng Lord. So ano ang magandang sabihin sa kanila? No, kailangan ba ng intellectual conversation? O kaya naman, baka katulad ni Maria na marahil at that time magulo ang isip, lungkot na lungkot. So paano tayo makikitungo sa kanila? So tayo bilang Kristiyano, representative ng Panginoong Yesus, how should we deal sa mga ganong sitwasyon?
At dito po makikita natin ang Panginoong Yesus. Paano niya hinarap itong dalawang namatayan na kanyang mga kaibigan, kanyang mga minamahal na disipulo. So sa unang bahagi, tignan po natin yung Martha's faith. So dumating po ang ating Panginoong Yesus sa lugar kung saan nandoon itong mga namatayan. Sabi sa verse 17, "Now when Jesus came, he found that Lazarus had already been in the tomb 4 days." So alam po natin na nung ibinalita sa Panginoong Yesus na si Lazarus ay may sakit, nanatili pa siya dun sa lugar ng 2 araw. At matapos yung 2 araw na yon na pananatili ng Panginoon, no, hindi siya nagmadali. Kasi inantay niya yung timing ng kanyang ama. Inantay niya yung go signal ng kanyang ama. After 2 days, sinabi niya sa kanyang mga alagad na si Lazarus ay natutulog. At yung sinabing natutulog, namatay na. At sabi dito ni Jesus, pupuntahan niya etong si Lazarus upang gisingin. At sa paglalakbay, most probably 2 araw ang kinailangan para sila'y makarating sa Bethany. Bakit after 4 days dumating si Jesus? Ayon po sa rabbinic literature, no, ito po yung mga rabbi, mga guro ng Judaism, there's a belief that the soul hovers near the body for 3 days after death. No? So yung kaluluwa daw po gumagala-gala. Take note kasi ano po nila ito, paniniwala. No? So within 3 days, sabi nila gumagala pa marahil yung kaluluwa. Yun po yung paniniwala. At within 3 days, umaasa yung mga tao na pwede pang ma-revive yung namatay, hoping to enter it, no, yung kaluluwa na nawala. Kaya po, hindi on the 3rd day dumating si Jesus, kundi dumating si Jesus on the 4th day. Kasi nga po, after 3 days, once physically decomposition begins, the soul departs fully, and revival is no longer possible. No? So, kinuha ko po ito kay ChatGPT. So, after 4 days, medyo nag-uumpisa ng maagnas yung katawan. Kaya ang paniniwala nila, hindi na mabubuhay yung taong namatay after 4 days. At makikita natin na ang Panginoong Yesus, on the 4th day, pumunta siya. And then, sabi po sa verse 18, Bethany was near Jerusalem, about 2 miles off. No? So, ang layo ng Bethany sa Jerusalem, around 2 miles lang. So, ayan po yung mapa. So, kung titingnan po natin, sa Jerusalem, nandyan po yung templo. At sa templo, sino po ang mga nandun? Nandyan po yung mga pinunong Hudyo. At alam po natin, no, tulad ng mga pinag-aralan natin noong nakaraan, ito pong mga pinunong Hudyo nagtatangka na patayin ng Panginoong Yesus. No, kaya napakalapit lang. Ang sabing ganun, it is mula Bethany hanggang dun sa Jerusalem, it is roughly 1.7 to 3 kilometers, around 1.7 to 2 miles from the city. At sabi pong ganon, walking between Jerusalem and Bethany would traditionally take around 30 to 40 minutes on foot along the road that crosses the Kidron Valley and ascends the Mount of Olives. So, kung lakawan ang pag-uusapan na siyang kawaniwang ginagawa noon, 30 minutes, 40 minutes, nandun ka na sa Bethany kung manggagaling ka ng Jerusalem. Mga kaaway ni Jesus yung nandun. Nagtatangkang patayin siya, so talagang delikado yung kalagayan ng Panginoong Yesus. Pwede siyang mapaslang. So, ganun po yung scenario dito.
At sa pangyayaring ito, sabi sa verse 19, and many of the Jews had come to Martha and Mary to console them concerning their brothers. Nakaugalian po ng mga Hudyo na kapag may namatayan, sila po ay nakikiramay, no? Halos buong barangay. Siyempre, andun na rin yung mga kamag-anakan. At itong sitwasyon na to, yung marami mga Hudyo ay naniniwala, dapat silang pumunta sa lugar na yon. Yun pong mangangaral. No? Nabanggit niya po yung kahalagahan ng pakikiramay sa namatayan. Dito po sa chapter 7, verses 2 to 4, sabi pong ganon, mas mabuting pumunta sa namatayan kaysa sa isang handaan. Kayo po, pagpapipiliin, namatayan o handaan? Saan kayo pupunta? Sa kanila po, nakita nila na sabi ng mga ngawal, mas mabuting pumunta dun sa lugar ng namatayan. Bakit? Dahil ang lahat ay mamamatay. Dapat ay lagi itong isipin ng mga buhay pa. So, paminsan-minsan, no po, magandang pumunta sa mga namatayan para ma-realize mo darating ang panahon, baka ikaw naman ang mapunta doon. Kasi hindi naman talaga may iwasan yon. Kaya lang minsan, pag hindi tayo nakakadalo sa mga taong namatayan, wala tayong ibang iniisip, kundi, sarap mabuhay. No, tignan niyo pa po. Sabi ng mga ngaral, ang kalungkutan ay mas mabuti kaysa sa kaligayahan. Dahil ang kalungkutan ay nakakatuwid ng buhay ng tao. So pag dumalo ka sa isang taong namatayan, makikita mo yung value ng life. Magkakaroon ka ng simpatsya, maantig ang damdamin mo sa kalagayan ng mga taong namatayan at ma-realize mo, mahalaga pala ang buhay. Mahalaga pala ang relasyon. Hindi pala dapat na sarili ko lang iniisip ko. Kaya nga po sabing gano'n na sa verse 4, laging iniisip ng marunong ang kamatayan. Pero ang hangal, ang laging iniisip ay kasiyahan. So dito ipinakita na ang marunong na tao nakikiramay sa namatayan. Pero yung hangal, ano palagi iniisip? Mga party-party, kasiyahan. Kaya nga po kung matalino kang tao, make time para makiramay sa mga tao na nagdadalamhati. At dito, si Martha at si Mary, nakiramay sa kanya yung mga nagmamahal sa kanila. At sa ugali pa nga po ng mga Hudyo, may inuupahan na ang tawag taga-iyak. Talagang sila yung iyak ng iyak. Yun ang trabaho nila. Dito po, pag nasa funeral service, di po ba, may minsan sagot ng puninarya yung mga kumakanta sa gabi, mga gano'ng patungtog. Sa kanila po, may taga-iyak. So dahil sa ganitong sitwasyon, sa verse 20, makikita po natin na dahil pwedeng magdelikado ang buhay ng Panginoong Yesus, sabi po sa verse 20, so when Martha heard that Jesus was coming, she went and met him, but Mary remained seated in the house. So, nasa bahay si Martha at si Mary, hindi nila kinatagpo ang Panginoon dun sa bahay nila. Kasi nga po, delikado. Kaya somewhere in Bethany, o bago dumating sa Bethany, kinatagpo na nila ang Panginoong Yesus. Ngayon, anong pinag-usapan nila? Conversation. So, nagkita na si Martha at si Jesus. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. So, alam ni Martha na ang Panginoong Yesus may kakayanang magpagaling. At hindi naalis sa kanya yung pananaw na katulad nito. Hindi po niya sinisisi ang Panginoong Yesus. No, tignan po natin yung mga conversation.
Kaya nga po sabi pa ni Malta, but even now, I know that whatever you ask from God, God will give you. So naniniwala siya ng ating Panginoong Yesus, pag humiling sa Ama, siya'y mananalangin ayon sa kalooban ng kanyang Ama. Kung tutuusin, yung pananalangin na sinasagot ng Diyos, yung kanyang mga panalangin, nung minsang nagkaroon ng kontrobersyal at yung mga tao nag-iisip, si Jesus ba'y sugo ng Diyos o hindi, ang naging batayan ng ibang tao para kilalanin si Jesus na sugo siya ng Diyos ay itong mga talatang ito sa chapter 9 verse 31 nakita po natin ito. Sabi po ng mga tao, alam nating ang Diyos ay hindi nakikinig sa mga makasalanan at siya ay nakikinig sa sumasamba sa Kanya at gumagawa ng kalooban niya. So yung prayer, yung answered prayer, isa po ito sa naging batayan ng mga tao patungkol sa kalagayan ng Panginoong Yesus, kung siya'y sa Diyos o hindi. At dito po, sa talatang ito na pinag-aaralan natin, si Malta, kumbinsido siya na si Jesus ay sinugo ng Diyos. At hindi lang po yun, bagkus sa verse 23, makikita po natin, sabi ni Jesus, Jesus said to her, your brother will rise again. Tandaan po natin, anong mga oras na to, hindi pa nabuhay na muli ang Panginoong Yesus mula sa kamatayan. Kaya naman, si Malta po, hindi pa niya nakita yung pangyayari na may patay, na binuhay ang Panginoong Yesus. May mga event po na ang Panginoong Yesus ay bumuhay ng patay. No? Naisulat po yan ni Lucas. No, may mga pagkakataon na si Mateo may nasulat din na babae, bata, binuhay ng Panginoon. Hindi natin alam, hindi ko alam kung alam ni Malta na may ganun ng event. Pero si Malta, makikita natin dito na pinapaalaman ng Panginoong Yesus na si Lazaro ay mabubuhay. Pero anong dating kay Malta? Sabi niya sa verse 24, but Martha said to him, I know that he will rise again. No, yung kapatid niya. Pero kailan? Ano yung takbo ng isip ni Martha? Kailan mabubuhay ulit ang kapatid niya? In the resurrection on the last day. So, naniniwala si Martha na ang mga nangamatay mabubuhay. Sapagkat malinaw yan. Ang lumang tipan ay pinapaalaman na ang mga tao ng Diyos sa gagawin ng Panginoon on the last day o on the day of judgment. Pag bumalik ang Diyos, sabi sa Isaiah chapter 26, verse 19, sabing ganon, pero muling mabubuhay ang inyong mga mamamayang namatay. Babangon ang kanilang mga bangkay at aawit sa galak. So can you imagine, nag-worship, nagpupuri yung mga nangamatay na. Ganon dinidescribe yung isang senaryo. Kung papaanong ang hamog ay nagpapalamig sa lupa, kayo rin, Panginoon, ang muling bubuhay sa mga patay. So yung consciousness na ang patay ay muling mabubuhay, malinaw yun sa pananampalataya ng mga tao ng Diyos. Kaya nga po yung naniniwala na pag namatay ka, tapos na lahat, hindi po totoo yun. Mabubuhay ulit yung taong namatay physically. At ang sabi ni Daniel, it's either pag nabuhay ka na muli sa piling ng Diyos o sa lugar ng kapausahan. Dalawang lugar lang yan. At dito si Malta, iniisip niya, nung sinabi ng Panginoong Yesus na mabubuhay ulit ang kapatid niya, ang iniisip niya, that would happen on the judgment day, on the last day. Pero ano bang iniisip ng Panginoon? Alam natin, iba yung iniisip ng Panginoon. May gustong gawin ng Panginoon sa mga pagkakataong ito. So yan po yung naging conversation. No, si Malta ay talaga namang malaki ang sampalataya sa Panginoon.
At sinabi pa po ng ating Panginoong Yesus, sa pagbuhay sa mga patay, ipinaalam niya kung sino siya. Sabi sa verse 25, Jesus said to hell, I am the resurrection and the life. So dito makikita natin yung claim ng ating Panginoong Yesus. He is the resurrection and the life. And at the same time, makikita natin, ginamit muli ng ating Panginoon yung pangalan na kay Yahweh lang, na-attribute yung pangalang I am. No? Hindi ito pwedeng kunin ng sino mang tao. Paglapastangan sa Diyos ang pag sinabi mong I am. Pero si Jesus, makailang ulit niya nang sinabi na siya yung I am. No, I am the bread of life. I am the light of the world. Sa John 14:6 sabi, I am the way, the truth, and the life. Sa John chapter 15, I am the true vine. No, inangkin ng ating Panginoong Yesus yun. At dito, sa mga talatang ito, sinasabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Anong ibig sabihin yan? Madalas nang sabihin ng Panginoon, itong kakayanan na meron siya. Sabi sa John chapter 5, no, sa mga unang bahagi ng aklat ni Juan, habang nakikipag-usap ang Panginoon. Sa verse 21, at kung paanong ibinabangon at binubuhay ng Ama ang mga patay. Kasi alam naman nila yon. Walang problema pag sinabing si Yahweh bubuhay ng patay, magagawa talaga niya yon. Pero ano sabi ni Jesus dito? Ganon din namang bubuhayin ng anak ang sino mang naisin niya. Sa John chapter 6 verse 40, sapagkat kalooban ng aking Ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Sinong bubuhay? Si Jesus na. So, yung pananaw na yung Ama ang bubuhay sa huling araw sa mga nangamatay, dito kiniklaim ni Jesus na siya yun. Kaya nga po dito malinaw na ang Diyos Ama at si Jesus, iisa. Kaya nga nung sinabi ni Jesus, I am the resurrection and the life, ito po'y katangian ng Diyos na nasa Kanya, na gagawin niya. At sabi pa ng Panginoon, para linawin yung Kanyang identity. Sabi niya, whoever believes in me, though he die, yet shall he live. So yung sumampalataya, yes, hindi inalis ng Panginoon yung kamatayan. Makakanasan pa rin ng mananampalataya yung kamatayan. Pero ano yung pangako? Though he die, yet shall he live. Ganun po yung kapangyarihan na meron ng ating Panginoong Yesus. At ganun po ang kalagayan ng bawat sumampalataya. Yes, physically, biologically, mamamatay tayo. Yet, ano sabing ganun? Hindi titigil ang buhay. Yung buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, magpapatuloy yan. Di ba napakaganda nun? Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, hindi ka na pala mamamatay. Hello? Yan po ang kalagayan ng mananampalataya. At yung buhay na binabanggit dito, ito po'y buhay kasama ang Diyos. At sabi pa sa verse 26, and everyone who lives and believes in me shall never die. Talagang pinagdidiinan ng Panginoon eh. Yung buhay na meron tayo dito, talagang magpasawalang hanggan. Meron nga po nagtanong sa akin, kailan ba nagsisimula ang eternal life na binigay ng Diyos? Kasi yung iba, iniisip nila, yung eternal life magsisimula pag namatay ka na physically. Hindi po ganon. The moment you believe in the Lord Jesus Christ, yung eternal life nagsisimula na. Kaya nga hindi nakapagtataka na ang buhay natin ngayon
binabago, hinuhubog ng Panginoon kasi hinahanda niya tayo sa lugar kung saan siya ay makakapiling natin magpasawalang hanggan. Kaya po yung buhay dito sa mundo, ito po ay paghahanda ng Diyos. Hinuhubog tayo, binabago tayo, inaayos tayo ng Panginoon. Tinuturuan niya tayo na pahalagahan yung mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon kung ano ang mga prioridad na meron tayo dapat. Dahil tayo ay nasa piling na ng Panginoon. Eternity began the moment we believe in our Lord and Savior, Jesus Christ. Yan po yung realidad na yan. At sa mga pagkakataong ito, kausap ng Panginoon si Martha, wala pang hinagap si Martha sa ganong pwedeng gawin ng Panginoon. Kaya nga po, sa pagkakataong ito, inahamon niya si Martha. Sabi ng Panginoong Yesus, "Do you believe this?" Kayo po ba? Naniniwala ba kayo na totoo yung buhay na yan? Ito po isang katotohanan na dapat pinanghahawakan natin. At tayo ngayon, kung saan nabubuhay tayo na nakumpleto na yung kapahayagan ng Diyos na isulat na sa banal na kasulatan, hindi na tayo nag-aantay sa mga bagay na hindi natin alam, bagkus mas marami tayong nalalaman ngayon kumpara kay Martha noong mga panahon na to. Pero si Martha po, hinahamon ng Panginoon, "Do you believe this?" Ito po yung sagot ni Martha. She said to him, "Yes, Lord, I believe that you are the Christ." So, malinaw kay Martha yung katotohanan na yun. Sa aklat ng mga Hebreo 11:1, si Martha po ay nagpapahayag ng kanyang pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya? Sabi po sa talatang ito, "Ngayon, ang pananampalataya ay pagiging tiyak." Saan? Sa mga bagay na inaasahan. Take note, inaasahan mo pa lang, nakatitiyak ka na. That is faith. Mabubuhay ba ako ulit? Gaano ka kasigurado? Kaya nga po, kung ikaw to see is to believe, hindi ka magtatagumpay sa buhay na to. Pero tandaan natin, kung may pangako ang Diyos, kung may ipinaalam ang Diyos na gagawin, hindi man natin nararanasan pa. Pero nakatitiyak ka na mangyayari yon. That is faith. At paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. So hindi mo pa nakikita, pero naninindigan ka na. Hindi ka matinag sa paninindigan mo. Ipinaglalaban mo. At handa ka pang mamatay para lang sa paniniwala mong yan. That is faith. Si Shadrach, Meshach, and Abednego itinapon sa lawa ng apoy. Natinag ba yung faith nila? Sabi nilang ganon, "Kaya kaming iligtas ng Diyos namin sa kamay mo." Nangyari ba yon? Yung inaasahan nila nangyari? Kasi nga po ang Panginoon totoo sa kanyang mga pangako. Bagamat may ilang mga sumampalataya na pinahintulot ng Panginoon yung kamatayan, pero hindi natinag yung pag-asa nila sa isang katotohanan. Kaya nga po, dito po, si Martha nagpapahayag ng pananampalataya niya. Hindi pa niya nakita yung pagkabuhay na muli ng Panginoong Yesus. Hindi pa niya nakita na yung patay na bubuhay. Pero sabi niya, kayo ang Kristo. So yung pananampalataya na mangyayari yung mga bagay na to, nakasalig sa kung sino si Jesus. You are the Christ, the Son of God who is coming into the world. Hindi lang Kristo na katulad ni David na tao, yung faith ni Martha, kundi ang tingin niya kay Jesus, Kristo na anak ng Diyos.
O nga po pala, no, liwanagin ko, no, hindi nanganganak ang Diyos. Sa view ng mga Hudyo, ibig sabihin, kiniklaim ni Jesus, nakapantay niya ang Diyos. Siya ay Diyos. At sa further na kapahayagan, si Jesus ang imahen ng hindi nakikitang si Yahweh. No? He is the image of the invisible God. So, nung sinabi ni Malta, you are the Son of God, ibig sabihin niya, naniniwala siya na si Jesus ay Diyos. Bagamat hindi pa rin nila maintindihan yung Trinidad, may isang Diyos sa 3 persona, hindi pa malinaw yun sa kanila. Pero, pinananampalatayanan na nila that Jesus Christ is the Son of God. So kaya nga po, sabi sa John chapter 20 verse 31, itong mga katotohanan ito, napakahalaga eh. Sabing ganun, ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalataya ay magkakaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Pansin niyo po, hindi yung karanasan natin ang magdidikta kung sino ang Diyos. Kundi dito makikita na yung nasulat, pag ikaw ay sumampalataya sa kwento nitong mga apostol, then ano sabi? Magkakaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Tayo po sa panahon natin ngayon, paano tayo nagkaroon ng pananampalataya? Hindi dahil naranasan natin, hindi dahil nakakita tayo ng buhay ng patay na nabuhay, hindi dahil nakita natin ng hayagan si Jesus na lumalakad sa kung saan. Hindi ganoon, kundi ang pananampalataya natin ay nakasalig sa naisulat. Amen? Kaya po yung Bible, napakahalaga niya. Kaya ito naisulat upang tayo ay sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pananampalatayang yan, ano yung bunga? At sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. So, yan po ang basis ng faith natin. Yung isinulat. At si Apostle John, yan ang pinakatema niya sa mga isinulat niya sa buong aklat na ito. At si Martha, kinukumpisal niya yung katotohanan yan. Kaya nga po mga kapatid, napakaganda ng ating kalagayan ngayon na ang batayan ng ating pananampalataya ay ang nakasulat. At sa tulong ng banal na Espiritu, ang mga nakasulat dito ay ating nauunawaan. Amen? Ngayon, pag-usapan naman natin si Maria. Si Mary, anong nararamdaman niya nung mga oras na to? Sa verses 28 to 37. Dito po makikita natin yung initiative ni Martha. When she had said this, no, si Martha po yun, she went and called her sister Mary. No, marahil hindi alam ni Mary na si Martha nakipagkita kay Jesus. Saying in private, the teacher is here and is calling for you. Dito po, nung binabasa ko itong bahagi na to, inutusan ba ni Jesus si Martha na tawagin si Mary? Wala namang sinabi, di po ba sa talata? Kaya na iniisip ko, baka initiative to ni Martha. O pwedeng sinabi ni Jesus, tawagin mo yung kapatid mo, pero hindi natin alam. Pero ganun pa man, sinasabi dito, si Martha, nagkaroon siya ng initiative, sabihin kay Maria na, tinatawag siya ng Panginoon. The teacher is here and is calling for you. Kung mabalitaan mo kung sino si Jesus, kung malaman mo na nandyan si Jesus, anong gagawin mo sa kapatid mo na nagluluksa? Alam mo, hirap na hirap ang kalooban. Nalulungkot, nandyan si Jesus. Anong gagawin mo? Sa aklat ng Roma 1:14 hanggang 16, ito po ang mahalagang disposisyon ng mga mananampalataya. Yung po bang tayo ang gumagawa ng pagkakataon upang yung mga tao
pailapit natin kay Jesus. Tingnan niyo po, sabi sa verse 14, si Apostol Pablo nagsasalita, sapagkat may pananagutan ako na mangawal sa lahat ng tao, sa mga may pinag-awalan man o wala. Sabi sa verse 15, yan ang dahilan kung bakit nais ko ring may pangawal ang magandang balita riyan sa inyo sa Roma. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita tungkol kay Kristo. Bakit? Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Ipagkakait mo ba yung katotohanan patungkol sa tagapagligtas? Mananahimik ka ba na ipaalam na may tagapagligtas? Alam niyo po, nakakalungkot, maraming mga tao ngayon, bagamat kumbinsido sila sa pananampalataya nila na si Jesus, ang Kristo, siya ang tagapagligtas, papasok siya sa langit. Tama ba na manahimik tayo? Dito po makikita natin si Martha, mayroong ipinaalam sa kanya ang Panginoong Jesus. Kaya naman si Martha, hindi nagdalawang isip na yung kapatid niya, papuntahin niya kay Jesus. Maybe implied, nakita ni Martha, okay na, nag-usap na kami ni Lord. Siguro kailangan din ni Lord na kausapin o gusto rin kausapin ni Lord si Maria, yung aking kapatid. So, bumalik siya sa bahay, tinawag niya to, yung kanyang kapatid. At anong naging response ni Maria? And when she heard it, she rose quickly and went to him. So, kita natin, even si Mary, gusto niyang makita ang Panginoon. Tandaan po natin, itong sitwasyon na kung saan ang isang tao, nais niyang lumapit sa Diyos, isa po itong hindi ordinaryo na pangyayari. Ang isang tao na nag-iisip na lumapit sa Diyos, meron pong kilos ang Diyos sa mga sitwasyon na yan. Kasi siguro naranasan nyo na yan, no? Invite ka ng invite sa Bible study, ayaw sumama. Pero pagkakainan, magagalit pa pag hindi mo inimbita. Pero pagkatungkol kay Lord, parang wala akong time. Ito pong si Maria, nung pinaalam niya, nandiyan na ang teacher. Nag-atubili siya. Ito po yung katotohanan ng paglapit sa Diyos. Sa Juan 1, yung context verse 64 to 65. Sabi pong gano'n, pero may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Ito po yung sa verse 65. Walang makakalapit sa akin, si Jesus ang nagsasalita, malibang ipahintulot ng Ama. Pansin nyo? Yung paglapit kay Jesus, hindi ordinaryo yun. Kilos ng Ama yun. Pahintulot ng Ama yun. Sa Juan 10:27, tignan nyo pa po. Nakikinig sa tinig ko ang aking mga tupa, kilala ko sila, at sumusunod sa akin. So, kung ikaw tupa ng ating Panginoon, pag narinig mo yung tinig niya, excited ka sa Kanya. Gusto mong lumapit sa Kanya, gusto mo siyang makilala. Sa Gawa 16, 14 at 15, pansinin niyo po ito. Isa sa mga nakikinig sa amin ay si Lydia. Si Apostol Pablo po kasi, nagpupunta siya sa mga bayan-bayan, nangangawal ng Word of God. Ipinapangawal niya yung tungkol kay Jesus. At meron pong nakikinig, ito si Lydia. Ano nangyari? Sabing ganon sa mga talata, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso para tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. At sa talatang 15, nagpabautismo siya at ang kanyang pamilya. Sino nagbukas ng puso sa Panginoon? Bakit niya naintindihan yung salita?
na pinapangaral ni Apostol Pablo? Kasi binuksan ng Diyos ang kanyang puso. So, maliban na buksan ng Diyos yung puso ng isang tao, hindi niya maintindihan gaano man kaganda ang mabuting balita. Kaya nga po kung mag-share tayo ng gospel, samahan natin ang panalangin. At hilingin natin sa Panginoon, kaawaan niyo po itong babahagian ko ng salita mo. At ipanalangin natin, Panginoon, buksan mo po ang puso niya upang maintindihan niya ang mabuting balita. Amen. Hindi po natural. Isang supernatural na mensahe po yung dala-dala natin. Yung naunawaan mo yung salita ng Diyos, himala yun. At yung maunawaan ng kausap mo, yung sinishare mo tungkol sa salita ng Diyos, himala din yung kilos ng Diyos yun. Kaya nga po, ang kaligtasan natin ay biyaya ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa simula sa una, at dahil ang Diyos ang gumawa simula una, ang Diyos din po ang gagawa hanggang sa dumating siya. Amen? Ganun katiyak ang ating kaligtasan. He who began a good work in us, He'll be faithful to complete it until the day of our Lord Jesus Christ. Kasi nga po, kung ang kaligtasan nakasalalay sa'yo, kaya mo bang panindigan yung kaligtasan na meron ka ngayon? Kaya mo bang maging matapat sa sarili mong lakas? Marami nga po, ikinasal eh. Nung una, talagang mahal na mahal niya daw eh. No, talagang gumastos pa ng napakalaking handaan para sa kasalan. Ilang araw lang, nagbago isip. Hello? Di ba? Minsan may mga desisyon tayo na, eto na, kaya ko to. Ito na talaga. Pero along the way, nagbabago isip mo. Ay, ayoko na. Ang kaligtasan po, buti na lang hindi ganun. Pinasimula ng Diyos at tutulungan niya ako na mapanatili ito. At sa bandang dulo, alam ko, sa pagbabalik niya, mananatili ang aking kalagayan sa kaligtasan dahil siya ang gumawa nito. Amen? Kaya nga po, alam niyo, ang pananampalataya natin, huwag nating sayangin. Kung nakakaintindi ka ngayon ng Word of God, magpasalamat ka na sa Panginoon. Dahil hindi ordinaryo yung pagtanggap mo ng mga katotohanan na yan. Kaya nga po, dito si Maria, lumapit sa Panginoon, ito'y pagpapakita ng kanyang kaligtasan na kabilang siya sa mga tupa ng ating Panginoon. Amen? At kayo po, dahil dumadalo kayo at patuloy kayong dumadalo, yan po'y palatandaan na kumikilos ang Diyos sa inyo. Huwag mo na sayangin ang pagkakataon. Amen? Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, huwag mo na sayangin. Alagaan mo na yan. No? Linisin mo na yan, yung buhay mo. Magseryoso ka na. Pinasimulan na ng Diyos eh. At may pagpapatuloy mo yan ng maayos. Dahil kumikilo siya. Ngayon, tignan po natin. So, sa senaryo na to, anong ginawa? Ano yung mga nangyari pa? Sabi sa verse 30, Now Jesus had not yet come into the village, but was still in the place where Martha had met him. When the Jews who were with her in the house, consoling her, so Mary rise quickly and go out. So iyak nang iyak si Maria, and then biglang tumayo. Anong ginawa ng mga nakikiiyak? They followed her, supposing that she was going to the tomb to weep there. So iniisip nila to. Ito pong pagdadalamhati, naranasan din ito. Ito po si Jacob, inaliw siya ng lahat ng anak niya, pero patuloy pa rin ang pagdadalamhati niya.
Kasi nga po, sa puntong ito, si Jacob, nabalitaan niya, patay na si Jose. Pero fake news pala. No? Pero kung patay na ang anak ko. So nagdalamhati niya. Nagdalamhati siya. Sinabi niya, hayaan niyo na lang ako. Mamamatay akong nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng anak ko. At nagpatuloy ang pag-iyak niya dahil kay Jose. Hindi po madali ang mamatayan ng mahal sa buhay. Sa ikalawang Samuel 12, 16 at 18, si David po, meron siyang anak na nagkaroon ng matinding sakit. Anong ginawa niya? Nanalangin si David sa Diyos para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng panluksa at nag-ayuno at sa lupa nahiga ng gabing iyon. Grabe, no? Hawi ito, ha? Pero ganito yung ginawa. Lumapit sa kanya ang matatandang pinuno sa palasyo at hinimok siyang bumangon. Ngunit tumanggi siya. Ayaw rin niyang kumain. Ano nangyari? Sabi sa 18, pagkalipas ng 6 na araw. So take note, ha? 6 na araw, ginagawa niya yung pagdadalamhati na yon. Namatay ang bata. Hindi nila ito masabi kay David sapagkat iniisip nilang lalo silang hindi pakikinggan ito at sa halip ay gumawa ng marahas na hakbang. Ang tao pong mataas ang emosyon at lungkot na lungkot, minsan hindi mo makontrol yung gagawin niya. Unpredictable yung mga gagawin niya. At dito po si Maria, sunod na lang sila eh. Tumayo, sumunod na lang sila eh. Kasi grabe yung kalungkutan ni Maria. Ganun ang ginawa ng mga comforters. Dito po, sumunod na talata, paano siya hinarap ng Panginoon. Ito yung concern. Now, when Mary came to where Jesus was and saw him, she fell at his feet. So si Maria, hindi may aalis yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. She fell at his feet. Tandaan po natin na maski ang mga anghel, nung tinangka ni Juan na itong anghel, kanyang sambahin, ano sabi ng anghel? Sabi sa pahayag 22, sabi sa verse 9, huwag mong gawin yan, ako'y kapwa mo, lingkod. So maski ang anghel, ayaw nila na yukuan sila o luhuan sila. Sa Gawa 14, 12 hanggang 15, dito makikita natin, maski ang mga apostol, no, napagkamalan sila na Diyos, at yung mga tao nais maghandog dito sa mga apostol. Sabi sa verse 14, ngunit nang marinig ito ng mga apostol na sina Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang mga damit. Mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga ito? Mga tao rin kaming gaya ninyo. So even the apostles, hindi sila tumatanggap ng pagsamba mula sa kapwa nila tao. Kaya nga po maling-mali. No? Tayo po may tradisyon ng mga santo na minsan niluluhuan din natin, itinuturing natin na parang Diyos natin. No? Kaya nga po may mga piyesta eh. No? Minsan, tingin natin dun sa mga santo na to, sila yung nagpapala sa ani natin, sila yung nagpapala sa buhay natin. Kaya minsan, ang treatment sa mga quote-unquote, mga saint na to, parang Diyos. Pero kung sila mismo, itong mga apostol ang tatanungin, hindi sila papayag na ituring mo silang Diyos. Hindi sila papayag na luhuan mo sila. Sapagkat kung meron tayong luluhuan, ito'y walang iba kundi ang totoong Diyos. At ang Panginoong Yesus dito, tinanggap niya itong worship na ibinibigay ni Maria. Emotionally, mataas, lungkot na lungkot, pighati si Maria, and yet, she worshiped God. Amen? Kayo po sa panahon ng kalungkutan nyo, sa panahon na nakakaramdam ka ng sakit, mag-worship ka ba sa Panginoon?
Si Maria po, ganun ang kanyang ginawa nung nakita niya ang Panginoon, saying to Him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Grabe yung emosyon, ano? Lord, wala ka kasi dito, namatay tuloy yung kapatid ko. Parang sinisisi niya si Lord eh. Pero alam niyo po, normal na ganun ang pakiramdam ni Maria. Sapagkat sabi sa unang Tesalonica 4:13-15, pinayo ni Apostle Paul sa mga namatayan. Kasi po sa tindi ng persecution sa mga Christians, may mga nangangamatay na mga Kristiyano. Ito yung sabi ni Paul, mga kapatid, gusto naming malaman nyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na. Para hindi kayo magdalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus at isasama niya kay Jesus. So, yung mga nangamatay, nasa na sila? Yung mga nangamatay na mananampalataya, kasama na ni Jesus. Amen? So, dito, sinasabi dito ni Pablo, huwag kayong magdalamhati na parang wala nang pag-asa yung namatay mong kapatid sa pananampalataya. Kasi yung kapatid mo sa pananampalataya na kinuha na ni Lord, mamimiss mo siya. Malungkot yun. Pero time will come, magkikita kayo ulit. Dahil bubuhayin siya ng Panginoon. Kasama siya actually ng Panginoon sa mga oras na to. Kaya yung pagdadalamhati ay hindi dapat yung parang wala ng pag-asa. Pero sa panahon ito, si Maria, yung pagdadalamhati niya, parang talagang ang tindi ng kalungkutan niya. At dahil dito, tignan niyo yung naging reaksyon ng Panginoon. When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come with her also weeping, tignan niyo yung reaksyon ng Panginoon. He was deeply moved in his spirit and greatly troubled. Pinag-awalan ko po, ano ibig sabihin ng deeply moved? Yung deeply moved po dito, si Jesus nakaramdam ng galit. Dahil dun sa pangyayari na ito. Sabi ng Amplified Bible, nung translate itong talatang ito, chapter 11, verse 33, when Jesus saw her sobbing, and the Jews who had come with her also sobbing, he was deeply moved in the spirit, at ito po yung quotation, to the point of anger, to the sorrow caused by death, and was troubled. No, galit. Pero kanino nagalit si Lord? Sa epekto ng kasalanan. Kaya nga po itong pananalitang ito sa Marcos 14:5, at kanilang pinagalitan ang babae. Galit talaga ang ibig sabihin eh. Sa Mateo 30, at sila'y nakakita mahigpit na nagbilin sa kanila si Jesus. Yung hibilin dito talagang may pagbabanta pa. So, yung mga taong namatayan na parang hindi na nila iniisip na kayang buhayin ng Panginoon yung namatay, hindi po natutuwa ang Lord doon. Pero ganun pa man, nakita rin ng Panginoon na ito yung matinding epekto ng kamatayan. Kaya nga kung may namatayan, huwag mong babatiin ng congratulation. Sa langit din pupunta yan. Hindi po tamang bati yun eh. Kasi ang kamatayan po, yan po yung pinakamalungkot na bahagi na pwedeng mangyari sa isang tao. Yung siya'y namatayan. And dito po si Jesus, yun ang concern niya. Pero kung yung kamatayan ng isang mananampalataya, huwag ka namang umiyak o pumalahaw ng iyak na parang wala nang magandang bukas yung kamatayan. So ang Panginoon sa sitwasyon na to, He was deeply moved at talaga sabi niya, greatly troubled. Now, tignan po natin yung compassion ng Panginoon. Yes, nagalit siya, pero paano niya hinarap si Maria? And he said, si Jesus, where have you laid him? They said to him, Lord, come and see. Jesus wept.
Ito pong Jesus wept, tumulo yung luha ng ating Panginoon. Sa Roma 12:15-16, ito po yung pinapaalala sa atin. Makigalak kayo sa mga nagagalak. No? Kaya kapag may birthday, celebrate natin. Maski walang handa. No? Huwag na kayo mag-expect. Pero mag-celebrate tayo sa kung paano man. Pero ano pa sabi, makitangi sa mga umiiyak. Magkaisa kayo sa pag-iisip, huwag kayong magmataas. Sa halip ay makisama sa mga dukha, huwag ninyong ipalagay na napakagaling ninyo. So dito makikita natin yung pakikisalamuha. And even si Jesus, nakikitangi siya. Sa verse 36 sabi, so the Jews said, see how he loved him. Pansin nyo, yung pagluha ng Panginoon, paano ininterpret ng mga Hudyo? Mahal niya talaga to. Amen? So, hindi po kaduwagan yung makiiyak. May mga pagkakataon, yung pagluha ng kapatid mo, maski anong intellectual conversation, hindi niya matatanggap yun. Yun nga daw pong mga namatayan, ang gusto lang nila, makita ka na nandoon. Masaya na sila. Ganun po yung feeling ng mga namatayan. No intellectual conversation. Just let them feel that you are there and you are concerned and you love them. At si Jesus, ganito yung pinadama niya. Sa aklat ng Hebreo 2:16-17, dito po pinapakita na ating Panginoong Yesus, naiintindihan niya yung pagiging tao natin. Sabi, sapagkat maliwanag na hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang mga nagmula sa binhi ni Abraham, mga tao. Kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay. So, malinaw dito, Jesus is 100% human, like us. Sa Hebreo 4:15, sapagkat mayroon tayong kataas-taasang pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Kung ang Diyos po na natiling nasa kalangitan, alam niyo po, pwede tayo mag-isip, naintindihan niya kaya ako? Pero alam niyo po, hindi na natin dapat isipin yun. Sapagkat ang Diyos na nasa langit, bumaba sa piling natin. Naranasan niyang nagutom, nauhaw, at dito nga po, namatayan ng kaibigan. Kaya mga kapatid, ramdam ng ating Panginoong Yesus kung ano ang mga labanan sa buhay natin ngayon. Mataas na presyo ng bilihin, no? Mga taong sinisiraan ka, nagsasabi ng hindi maganda sa'yo, mga tao na ginawan mo ng mabuti, gagantihan ka ng masama, naranasan ng Panginoon yan. Kaya mga kapatid, intinding-intindi ng Panginoon ang ating kalagayan. And dito, when Jesus wept, it was an expression of love. Sa sitwasyon po namin ng asawa ko ngayon, no, may pinagdadaanan po kami. Pero nung minimeditate ko po itong mga talatang to, sabi ko, Lord, alam ko mahal na mahal mo kami. Hindi mo kami pababayaan. Alam niyo po, ganun din kayo. Ano man po yung pinagdadaanan nyo o pagdadaanan nyo, mahal ka ng Diyos. Nasa tabi mo siya. Naintindihan ka niya. Amen? Pero sa pagkakataong ito, yung mga OC, alam niyo po OC, no? Nakikiosyoso. Sabi sa verse 37, but some of them said, could not he who opened the eyes of the blind man also have kept this man from dying? Kaya ba niya yon? Kaya ba niya na mapigilan yung kamatayan ni Lazaro? Yun ang pagtatanong nila.
Pero alam naman natin na yung kamatayan ni Lazaro ay pinahintulot ng Diyos. Sabi sa John chapter 11, 11 to 15, ito nga yung dahilan eh. Ba't pumunta ang Panginoong Yesus? Sabi sa mga talatang ito, matapos niyang sabihin ito ay idinugtong niya, ang kaibigan nating si Lazaro ay natutulog. Ngunit pupunta ako roon para gisingin siya. Na-misunderstood pa nga ito ng mga disipulo, di po ba? Kala nila talagang literal lang natulog. Pero niliwanag ng Panginoon sa verse 14, kaya pagkatapos nito ay tuwirang sinabi ni Jesus sa kanila, patay na si Lazaro. Para sa inyong kapakanan, mabuting wala ako roon upang kayo'y sumampalataya. Gayunman, puntahan natin siya. So, malinaw ang intensyon ng Panginoon. Bubuhayin niya si Lazaro. At dito sa mga talatang ito, may mga tao, mape-prevent ba yung death? Hindi prevent ang death. Namatay eh. Pero ipapakita ng Panginoon. Para sumampalataya yung mga alagad niya, ipapakita ng Panginoon. Yung namatay, hawak niya yung buhay. Yung namatay, kaya niyang buhayin. Amen? At to be continued po yan. Next week. Paano nangyari yan? So, mula po sa mga pag-aaral natin, as a summary, Martha's faith, faith on coming resurrection. Yan po ang meron si Martha eh. Jesus' authority over death revealed. Bakit? Kasi si Jesus, pinakilala niya ang sarili niya, I am the resurrection and the life. And then si Maria naman, yung kanyang feelings, pain on loss of a loved one. Natural lang naman yun. Pero dito po, Jesus' animosity on death expressed. Hindi natuwa ang Panginoon sa epekto ng kamatayan sa sangkatauhan. Hindi masaya ang Panginoon na makita yung kanyang mga alagad na namatayan. At dito po sa sitwasyon na to, makikita natin si Jesus as a loving Lord. Nagmamahal siya sa mga sitwasyon na yan. Now, as an application, since Jesus is the resurrection and the life, let us have hope in Christ even in death. Huwag tumigil yung pag-asa natin. Si Martha hindi tumigil eh. I believe. Dawa, tayo rin po. Papahintulot ni Lord yung death, pero hindi natatapos doon yung magandang plano ng Diyos. Amen? Kaya nga po, dahil sa katotohanan na yun, let us share Christ dun sa mga taong nangamatayan. Amen? Mas kailangan nilang malaman yung magandang balita kung sino si Jesus. Yes, namatayan sila. Yes, malungkot sila. Pero sa kabila ng kamatayan na yun, mayroong pag-asa. Now, Mary's feeling, Jesus is the loving Lord. Let us treat death as painful event. Huwag nating baliwalain yung taong nakaranas ng mahal niya sa buhay na namatayan. Kaya nga po, let us weep with those who weep. Makiramay tayo sa kanila. Maybe yung presensya mo, yung paglapit mo sa kanila, it can be an encouragement. Yung pag-iyak mo, nakasama sila, wala ka mang sabihin, it can be an encouragement. So, may mga kapatid tayo dito na kinuha na ng Lord. May mga kapatid tayo na kasama na yung mahal nila sa buhay, kinuha na ng Lord. Pero nakita ko na sila ay nakakaranas ng comfort nung dumating tayo. Sabi pa nga, hindi namin inaasahan, dadating kayo. Pero alam niyo po, nagmamahal kasi tayo. Amen? So nakikiramay tayo. Hindi natin binabaliwala yung mga ganyang karanasan. So as a challenge, ito po magandang pag-usapan sa mga grupo natin.
Share your view about death in relation to the Lord Jesus Christ as the resurrection and the life. Share your gratitude knowing this truth. Anong ipagpapasalamat mo? Alam mo na si Jesus, yung resurrection. Siya yung buhay. And then, share an experience on how you sympathize dun sa mga namatayan. Beloved friend. Share your praise knowing the Lord's love. Ano yung pinagpapasalamat mo? Ngayong alam mo na ang Panginoon nagmamahal. Amen? So si Jesus po, He is the resurrection and the life. Napakagandang katotohanan po nito. Sapagkat muli, makikita natin dito na tayo, yung pananampalataya natin, hindi pang lupa lang. Yung pananampalataya po natin, ito'y magpapatuloy at may magandang kahihinatnan. Dahil ang ating Panginoong Yesus, namatay din siya. But on the third day, nabuhay na muli. Kaya nga po, as we end itong pag-aaral natin ngayon, let us just celebrate declaring the goodness of the Lord, having that resurrection power. Ganda po ng mensahe nito. Pwede po bang tumayo tayo lahat? Call me from the grave by name. You called me out of all my shame. I see the old has passed away. The new has come. You called me from the grave by name. You called me out of all my shame. I see the old has passed away. The new has come. Now I have resurrection power living on the inside, Jesus. You have given us freedom. No longer bound by sin and darkness, living in the light of your goodness. You have given us freedom. I'm dressed in your royalty. Your Holy Spirit lives in me. I see my past has been redeemed. The new has
You have given us freedom. You have given us freedom. My chains are gone. Freedom. You have given us freedom. You have given us freedom. Hallelujah. Freedom. You have given us freedom. You have given us freedom. My chains are gone. Freedom. You have given us freedom. You have given us freedom. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa kalayaan. Hindi namin dapat katakutan ang kamatayan. Maging yung epekto ng kamatayan habang nabubuhay kami. Alam po namin na dahil sa kasalanan, inilalayo kami nito sa iyo. But Lord, dahil Ikaw ay nabuhay na muli, batid namin na anuman ang pang-aalipin ng kasalanan, kami po ay pinalaya mo na. Anuman po yung gawain ng aming laman na maumi, hindi kalugod-lugod sa iyo, batid namin ang katotohanan na kami ay binibigyan mo ng kakayanan upang labanan ang ganitong uri ng pamumuhay. At pinatunayan mo ang iyong kapangyarihan sapagkat maging ang namatay, ito ay bubuhayin mo. Pinatunayan mo ang kapangyarihan mo sapagkat ang kamatayan ay walang laban sa iyo. Ikaw ay higit na makapangyarihan dahil hinayag mo that you are the resurrection and the life. At bawat isa na narito ngayon, taglay namin ang katotohanan dahil Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Alam namin na taglay namin ang buhay na galing sa iyo. Na kahit mamatay kami physically, hindi magtatagumpay itong kamatayan. Dahil kami ay nasa piling mo. At kami na nanampalataya ngayon, batid namin na ang kapangyarihan ng bagong buhay ay aming nararanasan. Kaya naman, Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming pag-aaral kung paano sa pisikal na kalagayan ng kamatayan, ipinakita mo ang iyong kapangyarihan. Ganun din sa aming kamatayang espiritual. Yung kapangyarihan mo na nagbigay ng buhay, ito rin ay nararanasan namin. Kami ay binabago mo. Kami ay inaayos mo, Panginoon. Kami ay binibigyan mo ng tagumpay sa mapangwasak na kamatayan. Kaya naman mga kapatid, sa paglabas natin sa lugar na to, panghawakan po natin ang buhay na taglay ng bawat isa na sumampalataya sa ating Panginoon. Na itong buhay na to ay mananatili magpasawalang hanggan. Patayaan natin na sa liwanag ng buhay na ito, dito po tayo lumakad. Hallelujah. Do you believe this? Yun yung hamon ng Panginoong Jesus kay Martha. Do you believe this? At ganun din po sa paglabas natin sa lugar na to. Do you believe this? Bago po tayo lumabas sa lugar na to, nais kong ipahayag ang pagpapala ng Panginoon. Sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya hindi nagbabago noon, ngayon, at kailanman. Mula sa mga talatang pinag-aaralan natin, ang ating Diyos
ang ating Panginoong Jesus. Ipinahayag niya that He is the resurrection and the life. Kaya naman ang bawat isa na sumampalataya, taglay natin ang buhay na tanging sa Diyos natin nakamtan. Kaya naman, may the Lord bless you and keep you. May the face of the Lord shine upon you. And may the gracious hand of God be upon you. And this is in the name. Sa ating mga sumampalataya, this is in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody says and agree. Amen. Tayo lumabas. Ano po ulit yung mission natin? Our mission Is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Ayan po yung ginawa ni Martha. Nung nalaman niya yung kapahayagan ni Jesus, tinawag niya si Maria. Sa madaling salita, anong gagawin natin? Sharing Christ, changing lives. Amen? So nawa maging instrumento tayo ng pagbabago sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? May we give a round of applause sa Panginoon. Amen. God bless everyone. Magandang umaga po. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.